Hello! Nagpanik na ang Malacanang, nagpanik si BBM. Alam niyo bakit nagpanik? Nagpanik na po siya. Kasi po, ay delikado talaga. Magdelikado, baka magtuloy-tuloy sa people power itong rally ng Iglesia ni Cristo. At saka yung rally ng trillion march sa November 30. Magkarugtong pa naman. Ang kinakabahan ko, magtuloy-tuloy ang rally na hindi uwi ang mga tao. Ang dami pa namang mga hindi Iglesia ni Cristo ang sasali. Ang mga ginagawa ngayon ni BBM, sinisira nilang Iglesia ni Cristo. Ano ginagawa nila ni Romualdez? Para yung mga ibang relihiyon, mga Muslim, mga Katolik, mga Protestante na iba ay hindi sasali. Ladies and gentlemen, kahit ano man ang relihiyon mo, basta Pilipino ka, sumali po kayo. Walang pinakamasarap na damdamin para sa isang tao, tinanggal ko. Dahil ay kung kaysa pakipaglaban. Ganon po ang aking sinasabi. Kaya kita-kits tayo doon sa Luneta. Mamili kayo sa Luneta. Kung gusto niyo yung mga grupong DDS, doon kayo sa Kwan. Doon kayo sa EDSA Shrine. Yung mga neutral, hindi pwede naman doon sa Luneta na lang tayo sumama tayo sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa ngayon, pinapalakpakan ko po, sinasaluduhan ko ang Iglesia ni Cristo sa bilang matindi ang pagiging bayani nila. Sila ay mahal na mahal nila ang bayan. After all, yung Iglesia ni Cristo ay nagsimula sa Pilipinas. Okay, galit na galit si Maroja Rabon. Kung ano man sabihin mo, kahit sabihin mo na kulto ng demonyo ang iglesia, sige, gugustuhin ko na rin maging kasama ng kulto ng iglesia. Kahit kung tawagin mo yung kulto ng demonyo. Kaya, nagpapanik na sa ngayon ang Malacanang. Pakinggan natin ang mga kanilang depensa. At bago ko ipresenta yung kanilang depensa, ito si Maroja Rabon, mga kakampi niya nagpapanik na. Ay lumabas po si Saldico at tahasang sinabi niya na si BBM ang utak ng lahat. Anet Ventura, ano ibig sabihin mag-OD? Okay. Ito, pakinggan natin ang Malacanang kung paano sila sumagot. At magko-comment tayo sa sagot ng Malacanang. Simula tayo kay Buddy Gomez. Tapos tutuloy tayo kay Amina Pangandaman. Tapos tuloy tayo kay magandang spokesperson na si Claire Castro. Makinig tayo. Saldico should come back to the country and sign Saldico should come back to the country. Saldico should come back to the country. Sige. And sign everything he said under oath. Oath with the proper judicial authorities. Mali ka ata dyan, Dave Gomez. Magtanong ka sa abogado. Magtanong po kayo kay Attorney Claire Castro. Yung mag-apidibit ka, hindi judicial authority yan. Notary public lang yan. Diyan pa na, nagpapanik na kayo. Iba na kagad na salita. Pakinggan natin si Amina Pangandaman. Ang pride ng mga Maranao, pero mukhang mabibigyan niya ng masamang pangalan ang mga lahing Maranao. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan
ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay. Thank you. Comment tayo kay Sumataid, babae, Aya, si Amina Secretary Dave. Pangandaman. Gyuto, so comment akan. Ito pong aking comment. Nagsasalita ko ng kunting Maranao kasi Maranao po na lahi ito si Amina Pangandaman. Ngayon, ang nag-una ng bukas ng depensa yung unang panic mood nila kanina kay Dave Gomez. Ibis na sa notaryo publiko lang siya magpirma, papirma pa siya judicial authority. Ang sunod naman ng salita si Amina Pangandaman na siyang secretary sa Department of Budget and Management ni BBM ay ang punto niya, hindi po pwede na si BBM ang may pakana ng lahat ng mga paningit o singit o insertion. Ang katwiran niya na hindi sapagkat po sa ilalim ng konstitusyon, actually, I volunteer to give what section? Section 22, Article 7 of the Constitution ay nagsasabi na ang sulong kapangyarihan, ang tanging may kapangyarihan lamang sa pag-propose ng budget ay Office of the President. At ginagawa niyan sa pamamagitan ng Department of Budget and Management. So, ang argumento ni Amina Pangandaman ay hindi maari yung sinasabi, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico na tinawagan pa siya ni BBM kung magkano mga budget at kinakausap siya ni Romualdez. At saka si Amino Pangandaman din na ito, sinasabi ni Saldi na kausap niya rin ito. Ngayon, ang katwiran nila, ang depensa nila, hindi po pwede yan mangyari. Bakit? Kasi ang sagot nila, ang kapangyarihan ng presidente para makialam sa budget ay yung pagsagawa yung una pa lang at ipinasok na sa tinatawag ng NEP. Ang NEP po ang ibig sabihin National Expenditures Program. Doon pa lang daw nakalagay na. So, kasunod na proseso nun ay tanging mga kongreso o di kaya Senado at saka House of Representatives ay may gawa nun. At pagdating sa dulo, hindi niya sinabi na si BBM pa rin ang pipirma. So, sapat ba yung katwiran? Ang katwiran po ni Ma'am Amina Pangandaman ay katwiran na naguguluhan. Panic. Hindi nila alam kung anong ang katwiran. Kung ako naman tanongin nyo, ang sagot ko dyan, sinadya yan ni BBM na hindi siya nakialam kunwari nakalagay sa NEP na wala siyang nilagay na kukunti lang flood control projects nilagay. At palabasin niya na sa House of Representatives at saka sa Senate ang may kasalanan kasi sila nagsingit-singit. Diyos ko naman, maniwala ba kayo dyan? Ewan ko si Pastor Rodi Rabi, maniniwala ka ba dyan? Si Amina Pangandaman ay nagkamali sa pag-iisip na paniniwalaan siya ng mga tao. Ang totoo dyan ay hindi kami maniwala. Sapagkat hawak naman ni BBM ang speaker at hawak ng speaker ang chairman ng Appropriations Committee. Kaya isang tawag lang, isang push button lang kay Romualdez na pinsang buo niya at gagawin naman ng pinsang buo niya, i-discarte niya naman, iutos niya sa kanyang chairman ng Appropriations Committee. Kaya, hindi pwedeng sabihin ni BBM na wala siyang pakialam. Next, kung sa Senado naman pag-usapan natin, kailangan lang ni BBM kausapin at makipagkutsaba lang siya sa mga senador. Sige, sa inyo yan, bigyan niyo ko ang itong gusto ko, itong lagay sa budget. Kaya, hindi po pwede sabihin ni BBM na wala siyang pakialam dyan kung paano binuo ng mga senador at congressmen ang budget na nilagay dyan. Which is very wrong ang kanilang depensa. Next.
Nakalimutan ni Amina Pangandaman na pag natapos na trabahuin ng House of Representatives at Senado, ayan ay babalik sa kamay ng presidente. At ang presidente ang pipirma kung magiging batas na ba yan o hindi. So ngayon kung magiging batas na yan o hindi, may karapatan o may kapangyarihan pa si BBM na tinatawag na veto power. Ang veto power po ay iyan po yung kanyang kapangyarihan. Kung ayaw niya na budget, lagyan niya X, X, X. Tapos natandaan natin ang pinakamasamang budget na nangyari sa Pilipinas ay yung 2025 na budget. Ito ay dumating sa kanyang palad at sinabi niya na original na petsa na kanyang dapat pirmahan yon ay December 20, 2024. Pero ang nangyari, ito ay kanyang pinospone. Sapagkat na problema sila, mas mataas pa ang pundo ng DPWH kumpara sa pundo na para sa education sector. Kaya yan ang problema nila. Tapos sinabi pa ni Saldico sa kanyang siniwalat, tumawag daw siya kay Amina Pangandaman at tatanggalin ang 50 billion sa program fund kasi nga maglampas na siya, sasapawan pa ang the education sector budget. Yun sinabi, pero sabi naman ni Amina Pangandaman, tapos na yun ng NEP tapos ng NEP yung nag-usap sila. Ibig sabihin, mali si Amina Pangandaman sa pagsasabi na kung matapos ang trabaho na sa NEP ay hindi na sila nakikialam. Itong sinabi ni Saldico na nang nagdedebate sila sa House of Representatives, doon pilit ipapasok yung 50 billion. At hanggang sa Bicameral Conference Committee, pilit pa rin pinapasok. Kaya hindi po katwiran, Miss Amina Pangandaman. So mataid na babae aya. Di po katwiran. Di kapakay, hindi pwede na magiging katwiran mo ang nakalagay sa Constitution na ang kapangyarihan lamang ng presidente ay limitado papunta sa kung maglagay ng panukala kung magkano. Sa simula at pag pumunta na sa kamay ng congressman at saka mga senador, wala na daw siyang power. Nakalimutan nyo, sa ulitin ko lang, na may veto power pa siya. So, ang nangyari nun, ituloy ko lang doon ang problema. Mas mataas yung budget ng DPWH kumpara sa budget ng education. Kaya ang ginawa niya, pinuspon niya ang araw ng pagpirma sa December 20, 2024. At ginawa niyang December 29, 2024. At nakalagay ron, binawasan ng 29 billion ang DPWH. So, at ang ginawa naman sa budget ng education sector, nag-issue siya ng kalatas na yung budget ng Philippine Military Academy ay kinonsidera na ngayon na budget ng edukasyon. At ang budget ng Philippine National Police Academy at saka Police Regional Training Centers ay ginawa ng budget sa edukasyon. At ang budget para sa Philippine Merchant Marine Academy ay ginawa ng budget para sa edukasyon. Ang budget din para sa mga MNSA programs, Development Academy of the Philippines, ay ginawa ng budget para sa Department of Education. Para na lamang mataasan ng konti ng education ang budget ng DPWH. So, yung katwiran ng yan, Ma'am Mina Pangandaman, ay di kapakayanan. Pitiro sa Maranao, di kapakayanan. Ibig sabihin, sabi ko, ang sabi ng mga Maranao ay hindi pwede yan. O ngayon, pakinggan pa natin uli sila. Ito, pakinggan natin. Dave Gomez, ang Secretary Amina At Pangandaman. ito na si the pretty spokeswoman of Malacanang and BBM. We now have Undersecretary Claire Caso, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico.
Ngayon, gusto na palabasin na si BBM pa rin ang namersa, ang nag-utos na kailangan ikulog na yan ang lahat. Pinapalabas niya na siya hindi kasama. Sinabi pa kanya na doon sila sa kulungan mamamasko. Malay mo, baka naman kasama si BBM na mamasko dyan sa kulungan. Ha? BBM? Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, Ebidensya ng? mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban Mali pala kwento. Zaldico. sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng Sino ba natuturo na iba maliban sa sarili niya? Di ba si BBM? Mahiya naman kayo. Yan, maliban sa sarili niya. kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Dati, hindi ka nagbabasa ng statement mo. Sa Pretty Girl. Ngayon, nagbabasa na si Pretty Girl ng statement. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025 ICI, Independent Commission to Investigate the Anomalous Flood Control Projects. Bakit kayo gumawa ng ICI tapos walang live stream? Tapos ang kakampi lang kinukuha na ilalagay doon? Ang ibig sabihin po, dinisenyo po yan, yung ICI para depensahan si BBM. And other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Nagbunga na nga. Ayun na si Zaldico ang unang bunga. Malinaw nangyari, lumabas na ang katotohanan na si BBM ang hari ng lahat ng pagnanakawan. Papalapit na ng papalapit tayo Papalapit na papalapit kay BBM. sa katotohanan. Kaya katotohanan andun lang sa kamay ni BBM. Pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala Sino ang tunay na may sala? sa katarungan. Sige. At handa na po akong tugunan ng inyong mga Pakinggan natin ang mga tanong at sagot. katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay I-cancel na rin, i-cancel. rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil Kaya nag-iintay na maparusahan at mapatanggal si BBM. Yan. ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport. Nako,
Ate Claire, you are a lawyer. On exceptional circumstance, basta national security na, national emergency na, ay pwedeng i-cancela kahit walang court order. I-cancela passport. Kasi kailangan niya sa depensa sa bayan, yung mga pera nawawala. Huwag na kayo magsabi-sabi na kunwari pa na hindi. Kasi takot lamang kayo na mapauwi si Saldico at magsasalita. Yan ang numero 1 yung problema. Ni Zaldico ang DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na Tama! pauwiin at kanselahin yung Tama, pasaporte si JV. kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. Ang pagnanakaw na malaki, security yun ng Pilipinas na nakaumang. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Ulitin ko, may papel siya nag-utos kay Romualdez. Para ipakita, ginagawa ni Bongbong Marcos Enloy, para ipakita sa mamayan na wala siyang kasalanan. Kasi pwede naman niya utusan si Romualdez. Bakit pa siya makikialam? Para malaman tao, pwede siyang kumawala. Pwede siyang sabihin, wala kong alam dyan. Itatanggi niya lahat. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos? Kung pwede naman po itong Sa insertion ilalagay, Miss Pretty Clear, sapagkat para matatabunan, hindi siya masuspitsahan kunwari. Kaya dinaan sa insertion para hindi tuturo kay BBM. isama mismo sa NEP. So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Magaling. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control. Problema dyan, pretty girl, kahit ano pang sabihin, wala na. Naniwala po ang tao ng tudo-tudo sa sinabi ni Zaldico. So, mamaya, explain ko kung bakit. It is now a question of who between BBM and Zaldico. Yan na ngayon ang issue eh. Sino bang sabi totoo? Si BBM o si Zaldico? Projects, hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously? Dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo. Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya,
siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. Wala ko na. At kanya po itong isalaysay. Mas gusto Dito niya mismo uwi. sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Ayun, notaryo. Na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang Ano kanyang ba mga yung attorney akusasyon. Pero- Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Oh, ka. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niyo umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Oh? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? May banta sa buhay niya laban galing kay BBM. Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Oh, Eden Santos. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. Natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Parang sinabi niya na hindi matino si Eden Clan Santos. Pagkagalit sa inyong Net 25. Mga iglesia ni Cristo, pag sinabi mo si Eden Santos, hindi matino. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang Kunwari pa. sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat Ulitin magalit ko talaga. lang, hindi ginawa sa NEP para palabasin na hindi siya ang utak. Palabasin niya ang utak si Saldico at saka si Romualdez. Ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage Panic. It's a panic Monday. yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan, muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, Sorry, ma'am. be cautious.
Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin. Alam nila si BBM. Hindi magrarally yan kung hindi si BBM. Walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? Mang bintang siya, Duterte ang dahilan. May naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Duterte. Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Zaldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ay, tanong. Ma'am, last na lang po. Hola. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari. And yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy. Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst, meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan. Okay, gusto ko lang sabihin, bakit anong indikasyon na pangit ekonomi natin ngayon? Yung pinalitan niya, yung kanyang Bureau of Internal Revenue ay katotohanan, katibayan po na yung dati kay Commissioner Lumagi ay mahina ang kita ng gobyerno. So sinisisi niya ito kay Lumagi kasi mahina ang koleksyon. Pero katotohanan dyan, mahina talaga koleksyon kasi wala tao na ngayon magninegosyo. Yan ang katotohanan dyan ng buhay. Tapos, ito pa si Ralph Ricto, gawa ng kung ano mga tax na sa isip niya. Alam mo, kung nag-iisip ang gobyerno paano kumita, ibig sabihin po, mahina ang koleksyon. An po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa. Andiyan na naman kay sinisisi naman kay Duterte. Tapos na kay Duterte. Kung ano man ang kasalanan ni Duterte sa nakaraan, dapat inyo na ginagamot na yan pagpasok nyo. Kung hindi nyo nagamot ang maling sistema sa panahon ni Duterte, kayo ngayon anti-clear may kasalanan. Si BBM may kasalanan. Wala na si Duterte dyan, nasa kulungan po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po to na dapat imbestigahan. 26 billion nga lang Saan ka makumuha ng ebidensya mo na 33 billion? Nakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na Karamihan sa ghost projects pinapakarami sa inyong panahon. 2022 hanggat sa ngayon, 2025. Kami naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat lahat isinisisi nyo kay dating Pangulong Duterte. Nakaraan, ngayon po natin nililinis. At malamang, kung naglilinis nyo ngayon, dapat wala ng flood control na
na ano man yan nangyari kung nilinis niyo. Mali po ang sinabi niyo. Wala kayong mahina ang inyong Tapos nagiging mahina dahilan ang kung gusto. bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. Ba't ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang Nung umpisa pa lang, pinangako niya na yan eh. Nung umupo siya eh. Noong 2022 eh. Ngayon pangako, at sabagay, pinangakuan na nga tayo. Gusto pa natin, tuparin pa niya. Ayun. economic team gagawin ng lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Si Claire. May isang tanong pa. Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Nahiya siya sabihin sa Duterte daw nagagawa. Ay, ang problema, nagpapanik. Thank you, Malacanang Press Corps. Pasensya na naubo ako. Naubo ako sa mga nagpapanik na mga sagot eh. Ay, nako. Kita mo naman ang playbook nila. Lagi tuwing may palpak, itutulak sa kay Duterte. Ngayon, ang gusto na sabihin, si Duterte ang sa likod kung bakit ay nagsalita na si Saldico. Ay, nako. Si Duterte ay nag-utos kay Saldico na magsalita. Paano yan, Bongbong Marcos? Mag-resign ka na. Tandaan mo yan. Ang rally ngayong 16, 17, 18 ay kinatatakutan ko na magtutuloy-tuloy hanggang sa November 30 at hindi matatapos. Dudugtong dyan ang trillion peso march. Yan ang kinatatakutan ko. Sabi basahin ko lang muna kayo ha. Sige, magbasa tayo. Anak, apo, halika. Paano kinabukasan ng apo ko nito kung ganito lang ba ngayon? Ang ekonomiya natin nasisira. Ito. Si Elgin Rizon, nuclear reactor reacts. Rafael Arciaga, mahirap talaga ang laging nagbulaan. Baka bukas magising na Christine's dad. Palusot si BBM na inextricate ang sarili niya. Mas kapanipaniwala si Saldi. Ngayon, gusto ko pala bago ako magdinabasa dito, gusto kong ibigay ang katwiran kung bakit dapat si Saldi ko ang paniwalaan. Kung ilaban mo, ibangga mo kay BBM. Bakit po? Una, napatunayan naman natin, hindi na tanong yan, na magkasama sila. Kasama si Romualdez. So, pangalawa, alam naman natin na kung ang pwedeng gagawin ng isang akusado, kung ikaw ba akusado anong gagawin mo? At kung naniwala ka na ikaw ay walang kasalanan, na inaakusan ka, ang pinakamagawa ko kung ako po ang inaakusahan, ay sasabihin ko na, laban! Pero, pag ikaw may kasalanan at lalaban ka, mas may posible na mananalo ka pa sa kaso. Ngayon, ang choice mo, kagaya kay Saldico, sinunod mo, ikaw ay sumuko at nagsiwalat, umamin ang lahat-lahat. Walang kapalit, walang kondisyon. Makukulong ka pa rin kasi hindi ka yung pinaka-least guilty. Ikaw nga yung most guilty. Kasabay lang kayo, kapantay mo ay si Romualdez at saka si Marcos. Kaya, pantay lang kayo. So, ibig sabihin, inakusahan si Saldico, kapag hindi niya inamin, mahirapan tayo makapagpatunay na siya nga ang may kasalanan. Pero ngayon, ang ginawa niya, umamin na siya, madali na lang siya ibibilanggo. Ganun lang ho kasimple yan. So, ibig sabihin, nagsalita na nga siya, kahit alam niya mabibilanggo siya, totoo ang sinasabi ni Saldico. At napatunayan natin na kasama niya itong mga corrupt sa kanyang sirkulo, ang tawag dyan na ngayon mag-a-apply ang ebidensya na hango sa tinatag namin res inter alios acta. Na ang ibig sabihin, kung mapapatunayan mo ang existence ng sindikato, saka mo pa lamang pwedeng tanggapin ang salita ng bawat kasapi sa sindikato. That's it.
Ngayon, napatunayan na natin kasama sa sindikato, si Saldico, si Manix Dalipi, si Romualdez, at saka si BBM. So, ang salita kay ni Saldico ay talab. Magagamit na ebidensya laban kay BBM, kay Romualdez, kay Dalipi, at kay JJ Suarez, at lahat na kay sa inyo. Ganon lamang po kasimple ang sitwasyon. Okay? So, in other words, he who knows that he will be imprisoned more if he says the truth, then he is telling the truth. Ganon na po kasimple yan. Swiss tie, Swiss lay, kulang ang bangag. Kulong ang bangag. Sabi niya, di ba, naalala niyo, Lay? No kahapon, sa December, maraming makukulong. Sino ngayon yun? Baka naging prophetic si BBM. Alam niya na maraming kukulong kasi isa siya. Si Roberto Hisora, ICI, PK. Ay, PK talaga ng mga PK, kapikian ng ICI. Christine's dad. Palusot si BBM, inextricate ang sarili niya, mas paniwala si Saldi. Ginagawa nilang Paul Guy Siko. Akala ni PBBM, mabibilog niyang ulo ng mga Pilipino. Rapel Siaga ulit, mahirap talaga ang laging nagbulaan. Baka bukas magising ka, Manang Claire, na tabingi na ang bunganga mo sa kabulaanan. Di ba si BBM ngiwi? Nuclear reactor reacts. Kahapon lang, wala pang kaso. Ngayon, nagmamadali na. Naalala ko sabi ni BBM, hindi natin po makansila ang pasaporte ni Saldico kasi wala siyang kaso eh. O ngayon, marami na siyang kaso. Elgin Rizon, panic na. Princess GTV, you bend the law para makancel ang passport. Lina, balot-balot ka na, clearing. Lumutang na ang katotohanan. Now the truth is out, sabi ni Attorney Michael Pirario. Now that the truth is out, what shall we do? Sabi niya, oh, let the dogs out. Oh, 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 oh. Oh, let the dogs out. Oh, 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 oh. Si Saldico. Tommy, galing UST yan si Manang Claire. Ay, yung magaling na school Kakaimaro, umuwi ka na Saldico at linisin mo ang pangalan mo. Jennifer Abueva, bakit ang boses mo, Claire, parang panic mode ka na dyan? Tapos, good evening po, ang akin lang naman dyan sa lahat ng bagay sa pagulo. Yan, kapag hindi magperma, wala yan, hindi magagawa yan. Thomas Isplana, good evening, Attorney Toto, Kausing, bumida na naman si Auntie Claire. Okay. Tommy, langhiyang Claire Castro na yan. Lods Dapitanon, bistado na. Thomas Isplana, baka si Auntie Claire ang walang alam, di niya lang alam ang sinasabi niya. Minardo Barales, sinungaling niyang si Saldico. Kaya kayong mga kontra sa gobyerno, lalo ka na masama ang mga taong sumasang-ayon ka. Naku, ito si Minardo Barales. Magkano bayad sa iyo ni BBM at saka ni Romualdez? Risa Joy Gilo, tumahimik ka, wala kang wala nang naniwala sa kasinungalingan nyo. Ay, isa pa to. Kasama to. Ay, kukubra na kayo. Malapit ng 15. Bukas, kukubra na kayo sa mga troll farmers, yung si PCO sa Malacanang, kay David Gomez kayo kumuha. Kay Romualdez at kay BBM. Fernie Pinto Sr., ang taong walang junior. Bossing. Nimpa, humanda ka na, Auntie Claire. Magtago ka na. Felix Calagwas, maglaro na lang kayo hide and seek. Felix Calagwas, nagmamadali na ngayon sa Auntie Claire. Kasuhan si Saldico. Nabubudol na rin. Nabubulol pala. Romeo Insigne, kumanta na si Saldico. Tapos si Hermelita Dilim, ikulong mga bangag na magnanakaw. Huwag nyo nang ipagtanggol. Kabatan yan, sabi ni Saldico. Lumayas na kayong lahat sa Malacanang. Oy, nasaan ang brown flag? Nasaan ang brown leader bag? Mawala na kayo, wag lang mawala yan. Yan ang sabi ni
ni BBM according to Saldico. Sa ano yan, May 22 nangyari doon sa Singapore. Tommy, ubod na sinungaling ang Claire Castro na yan. Sa babaeng ito, sinisira niyang UST, ang mamahaling university ng mga paring Batikano. Siyempre, binuo ng the only papal university in the world. So, Nyokla reacts. Oy, patama. Orel Lepo. Hey, Auntie Claire, your twister game and propaganda are at it again. Anyway, you're already used to doing things like that. You shameless person. Gilbert Labrador. Kabilang na din si Saldico ngayon sa fake news peddlers list ni Auntie Claire. Natalala ko si Epipanyo Labrador. Paring Epipanyo, galit sa iyo mga iglesia. Brian Blanca, di pa sinasabi ni Saldico, alam ng tao na siya ang mastermind na sa Malacanang. Okay, Nyokla reacts. Auntie Claire, isisi mo sa mga DDS. Duterte na nga sinisisi. Gilbert Labrador, walang ibang totoo, tama at credible, kundi bangag admin. Lahat na against sa BBM. Admin ay destabilizer. Michael Samos, ito naman, Oy, kukubra ka na bukas. November 15 na bukas. Magsweldo ka kay Saldico, di kaya di na kay Saldico, kay Romualdez, kay BBM, tsaka sa PCO. Michael Santos, Piwi Jacinto, mag-impake ka na, Auntie. Totski the Farmer, script na naman, puro kasinungalingan. Rafael Arsiaga, ang pahayag ni Saldico ay hindi akusasyon kundi pagsasabi ng tunay na kaganapan sa bansa. Ang tao kahit may nagawang kasalanan ay nakukonsensya rin, lalo na ngayon na maraming buhay ang mga ibubuwis. Michael Samos o Kalbo, tawag sa akin, sana may karma sa iyo. Paano ako makakarma? Mahal ako ng Diyos. Nyokla reacts. Michael Samos, Kalbo din tatay at lolo mo. Totski the Farmer, mahilig gumawa, mag-script ang mga didisit. Lahat didisit na lang, lahat ng didisit ang banat nyo. Michael Samos, Kalbo, sana may karma ka sa iyo. Blessed bless. Next mo, babaliktad niya si Romualdez, ituturo si Bangag. Freedom of speech, Kalbo. Michael Samos, Kalbo, ba't ang dami dito ngayon sa mga troll? Chrissy Brooks, mag-likes kayo, tayo viewers. The Sheep, magnanakaw. Gilbert Labrador, todo trabaho at overtime ngayon ang mga bangag vloggers, ang bangag trolls. Kasama na ba si Atty. Inso dyan? Tarong lang yan, Nakapagsinungaling na magnanakaw. Nyokla reacts. Michael Samo, kinakarma ng mga amo na mo magtuturuan na. Tartaso, sana magsalita na rin si Bunuan. Marieta Villanueva, 2708, pauwi na si Ko para gurgurin nyo. Piwi Jacinto, hindi mapakali si Auntie. Masyadong aligaga. Chrissy Brooks, may recorded evidence daw si Saldi. Wala kang magagawa. Palengkera. TC Robihes, good evening Katoto. Ronald Yamat Style. Veto Kungka, positive na kasi binangga sila. TC Robihas, like and subscribe na. Milrose Drive, Anti-Clear, ikaw lang ang maniwala sa sinasabi mo. Rafael Arsiaga, dapat sumama na si BBM sa mga sinasabi niyang mga makukulong ngayong bago magpasko. Huwag silang tatakas papuntang Hawaii. Blessed bless, anti-clearing ang mga nagtatahi. Naalala ko tuloy si Trililing, si Trillanes. Gilbert Labrador, tiba-tiba at paldo ang mga bangag, vloggers and trolls. Christmas rush na. O nga no, The Sheep, matalino ang INC. Kaya nga nagpaprotesta para matapos ng nakawan. Romeo Insigne, kayo ang nagsisinungaling. Kay nagpapanik na ang mga magnanakaw sa Malacanang. Chrissy Brooks, walang rally na pagwalang masama. Nuclear reacts, DDS, sabihin mo na. Sorry. Desi Rubiz, galingan mo, pagtakip mo, Claire. Benedicto Vicente, clear ka talaga. Ang kasi kasinungalingan, di mananalo sa katotohanan. Tese Robihis, Duterte na naman ang pinagbintangan. Nuclear reacts, huwag ka na mahiya.
Miss Daisy, ikaw ang magaling maglubid-lubid, buhangin. Tapos Gilbert Labrador, Duterte unretired. MUP na naman ang ituturo ni Auntie Claire. Tommy, wala ka na Manang Claire. Castro, kadiri ka na. Perni Pinto, senior na walang junior. Grabe, ang linis niya. Yusek, wow, meow. Okay ka, Jordan. Rafael Arsiaga, walang nasa likod na ginawa ni Saldico, kundi siya lang naman ang nakakaalam pangyayari. So the chef, Durugistang Pangulo, bumaba ka na. Marieta Villanueva, malapit ka na tumakas, Claire. The chef, Durugistang Pangulo, bumaba ka na. Eric James, Habak, malabo yan. Tapos papalit si Sara Duterte. Ay, mas maganda pa si Sara Duterte kaysa kanya. Bernard Sevier, Miley Clear, the chef, Durugistang Pangulo, bumaba ka na. Ernie Viray, takot na si Auntie Claire at ang amo niyang magna. Gumradit ng magna yan eh. Magnanakaw, hindi magna cum laude. The chef, Durugistang Pangulo, bumaba ka na. Antonio Olnagan, hoy, wag ka nang bastos, sabat ka na sabat sa isyo. The chef, Durugistang Pangulo, bumababa ka na. Gilbert Labrador, hindi gobyerno ang pinagbabagsak, kundi ang adiktos na kawatan mong amo. This DJ, the great liar, sa Yusek, si wala nang maniniwala sa inyo. Nagulat ang lahat sa expose ni Ko, kaya good luck sa ganti ng taong bayan. Romeo Insigne, BBM, bubo mo. 5 LJs, si Claire, the most liar. Teaser Robes, Duterte na naman, Claire. Ernie Viray, napunta na naman sa Duterte. Gilbert Labrador, welcome, new president in the Sara Duterte curfew. Wag mag-abroad ka na lang, Canadian Trillanes. Blessed, manginginig si Auntie Claring. Romeo Insigne, buang ka. All 333N. Diyos na lang bahala sa mga taong masama ang hangarin sa bayan. Zobomotete, wag mo ilihis ang isyo. Bakit ano bang lilihis? Birds Piñas, maghintay na Claire, may katapusan, malapit na. Nanganga ka, bruha ka, bunganga, bubusala ng milyon, kaya yung bibig mo mukhang giti mo. Ano ba ito? Hunter, pinuno ka talaga ng fake news, Aling Claire. Winnie Artusk, tapos Sobom Motote, BBM nyo, ginisa sa sariling mantika. Siya pala ang magsingot na bilyon-bilyon na budget. Ngayon, sino pa makukulong ngayong December? Gloria Magno, naisingit pa Duterte, iba ka Claire. James de los Reyes, magnanakaw at sindikato si Lisa Marcos, BBM, Bangag at Martin Romualdez. Nariyan si Lucas Bersamin na magnanakaw din. Kahit ano sabihin nyo, against Duterte may nakikitang project. Silver Bullet, kapal mox talaga itong si Claire. Channel Few, fake news talaga ang BBM admin. Torby, Claire Castro, walang hiya. Derny Villar, Biray, gagawin ang lahat para simutin ang pundo. 5LG, puro Duterte ka, Claire. Romeo Insigne, pangako, 20 pesos per kilo na bigas. Nuclear reactor reacts, napahiya na si Auntie Claire. Perni Pinto, malapit na mga bad karma, nyo lahat. Nangingibabaw talaga ang tama kaysa mali. God bless to all. Laban, Kabayan, Bunyog, Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Ernie Biray, bakit wala na magtatanong bakit si Duterte napunta? 5LJ, yes, BBM resign. Birds Peñas, itong si Claire parang tanga lang. Sarap salpakin ng milyon yung bunganga. Hey, Channel Pup, Puff, gusto kasi nila takpan ang korupsyon nila, kaya kung ano-anong mga isyong ginagawa ni laban kay Duterte. Mary Jane Enriquez, magpalitson ako, baka sa amin pagtuloy-tuloy na ito. Rolando Guerrero, si Eden, si Romel Bengson, kaya pala hindi na siya makakatulog. Gilbert Labrador, nagtago na din ang Makabayan Black. Birds Piñas, si Marcos walang saysay, ang mga sinasabi, walang kwenta. Perni Pinto Sr., Yusek, manhig ka talaga, wala ka makialam sa bayang Pilipino. Pwede. Laham, natutuwa nga kami. Sampal kayo. Romel Bengson, kasama pala siya sa walang Merry Christmas. Naimbang karabim na kayo amin. Jefferson Garsing,
I love you to, BBM, BBM. Tapos Jefferson Garcing, I love you to, BBM. Ba, may nagmamahal pa rin ha. Romeo Insigne, maganda palang kumanta si Saldico. Erlinda Lapiceros, God bless, Dr. Toto Kausing. Jefferson Garcia, I love you, BBM. Brian Blanca, napakasinungaling ni Claire, parehas la pala sila. Jefferson Garcing, ay, niya ka na naman. Carl Joy, Bukal, okay lang yan. Kalbo naman talaga ako eh. So, tingnan meditation, dapat ibitin pati warek si Saldico. Kawawa naman si Tambaluslos, hindi na makanakaw ng trilyon sa 2026 budget. Jefferson Garcing, sino pa? Romeo Insigne, si Lina, kawawa at Jefferson, hindi makamove on. Helen Santonia, God bless, I love you, BBM. Tommy, attorney, kung ikaw si Marcos, anong gagawin mo sa oras na? Aba, mag-resign na ako kung ako si Marcos. Ganun lang kasimple, hindi kayo magpakamatay na ako, magharakiri ako. Romeo Insigne, sa January pa, makulong si BBM. Lina, kawawang Jefferson. Ngayon, Miss Daisy, si Saldico ang mas credible na star witness. Lina, talo nila ni Saldico lahat-lahat na testigo. Helen Vergara, oo nga, may corruption sa lahat ng administrasyon pero napaka-massive ang Marcos admin. Ghost na, abugaga pa ka. Talaga, Aling Claire. Grace, hindi naman kayo ni Saldico. Nakawin yan lahat. Hindi niya kayang nakawin lahat na mag-isa. Gusto na ituturo na lahat kayo Saldico eh. Tumahimik ka. Manong, ikaw baka tumabigi. Nabunganga mo, Manong. Dragon Balls, puro kang para kang palakang natubigan. Mang-uulam, walang pati maniniwala na walang mas mataas pa kay Saldi na sabwat. Sino ba si Saldico? Sir Lito Pornias, sabi ng kanta, may idea of a perfect Christmas is spending it with ko. Thomas Esplana, Marcos, kung may awa ka sa ating bayan, pakiusap kami sa una, bumaba ka na, please. Security Moto Vlog, Helen Vergara, exactly. Jonah May, good evening, Sir Toto. Dapat makulong yan, magnanakaw sa Malacanang. Tapos Lina, tapos si Romeo Insigne, stress na si BBM. Mamerto Lawrence, wala na talaga itong si Toto. Pinasok na naman sa mga espiritu. Ano gusto mo, si Babangag, Mamerto Lawrence? Okay. Tapos si Miss Daisy, Lina Bernard Valenzuela, Ate Claire, sino ka sa pagbabalot-balot? Candida Splinger. Tapos Yasmin Martin, si Rubehes. Si Yasmin sabi niya, paktay din ang mga young guns ni Tambaluslos. Jefferson Garcing, Samuel Bangson, naimbag rabi sa mga kabsat kong Ilocano, Maya Pabingi sa mga kabalin ko ng mga Kapampangan. Common sense po, di ba si BBM pinaka-leader ng Pinastas? Sasabihin walang alam sa pagbabudget. John Amin, sasama kami sa rally ng NJ Mabuhay. O sama tayo simula sa November 16, Sunday. Alam ito, Gilbert Labrador, checkmate si BBM kapag bigla niyang patungan ng mga kaso si Saldico. Dahil katatapos lang ng interview niya, sabi niya wala nang may sasampang kaso kay Saldi. Desi Ruiz, ano naman ang brown bag na yun? Brown leather bag. O, yun, lagayan natin. Sabi ni Pastor Rodi Rabi, lagayan nyo ng cocaine. At po sabi ni Pastor Rodi Rabi, end of the world na BBM, Tamba, your Christmas will be in jail. I'm dreaming of a white Christmas. Yan ang team song ngayon ni BBM tsaka ni Tambaluslos. Yasmin Martin, tiki-tiki po ni BBM ang laman ng brown bag. Jane Gumarang, sinungaling si Saldi. Kaharudin, Kamar, mapia kagawi, Kaharudin. Ang pinalakita ni Claire Castro, wala siyang utak at makapalang mukha. Andrew Escalante, Helen, sa kangkungan magpapasko si BBM. At least, umiikot na ang tumbong ng Palasyo di Pulburon. Bobby Cortez, carry on, Dr. Toto, legal expert. TC Robejes, lahat na lang nangyari sa Pinas. Binibintang sa mga Duterte. Benjamin Bauslon, Dr. Toto, kasing pwede ba yan? Paniwalaan ninyo si Saldi na nagsasalita na walang nagsasalita po, klarong-klaro sa pagsalita niya po, paniwalaan po namin. Kaharudin Kamar, Claire Castro, nahiya ka naman sa masyado sa makapalang mukha. Okay? Tapos Andrew Escalante, kawawang Bubu M.
Okay? Tapos Kaharudin Kamar, Sir Bato, lahat ng bumanat sa iyo, adik yan. J. Mantulin, matatapos na talaga ang kabangagan ng administrasyon. Tapos Alan, 6590, Dr. Toto, T.C. Robihis, Crazy Books, gandang gabi. Andrew Escalante, siya raw nagbulgar para isipin ng mga tao, hindi siya ang master. Zoe Lamadla, shout out from Marikina. Inayo, Herbing, basta Ilonggo, maisog, bato lang, toto. Tapos si Marlene Patricio, we love PBBM no matter what. No matter what they tell us. Ganun na ba? However though it seems, I can't deny. Kantang yan no matter Leah Valdez, lahat ng sangkot sa corruption sana makulong na. Impeach, resign. So, need anima. Sana meron nang mangyari ditong parating na rally. Rolando Guerrero, live po kayo. Toto, live po. Kandida Shell Blingbinger. Noon kay Express Estrada, sa impeachment niya, yung envelope daw ay, iba naman envelope yun kay BBM ay brown leather bag. Leah Valdez, sana magbutuhan ulit bagong Pangulo at bagong BP. Huwag na balik ang Marcos at Duterte. Wala tayong magagawa. Andyan si Sara. Brenda Show, hoy upaw, shut up. Mary Jane Andrade, boom, wasak ang mga ganib. Need anima, huwag naman isali si Bersamin, kaibigan ko yan. Ganun ba? Kandida Silblinger. Tapos dapat mag-resign, Octavius Hipe. Huwag na yung prayer rally sa November 16. People power na. Mary Jane Andrade. Tapos Carl Joy, Miss in Peace. Nanalo lang yan, BBM dahil sa Duterte. Alex Duma, malalaman din yan kung sino ang sinasabi na totoo. Rabi, John May, Merly Sonbing, naayos na po namin. Jose Abinguna, tapos Malo Anchita, Roland Guerrero, Rabi, Linda Butz, Miss Daisy, Miss in Peace, tapos Ron Guerrero, Ron Ruda, tapos si Benny Dilaw, narana, guwa na, magmangag. Magandang gabi po sa lahat. Paki-share, paki-like, at para naman dadami ang ating grupo. Pag magdating na po ng 10 million subscribers tayo, pwede natin tumakbong Pangulo. At kung Pangulo na ako, gagawin ko na ang lahat po ng korte ay tao na mismo maghusga, hindi na mga judge. Ganon kasimple lang yan. Okay? Magandang gabi.